Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi. Isang ama ang naglakad kasama ang kanyang dalawang anak, sina Hansel at Gretel, papasok sa madilim na kagubatan. Walang paliwanag. Walang salita. Nang tumigil ito, agad nilang napansing iniwan na sila. Mag-isa. Takot at gutom. Sa paglalakad nila, nakarating sila sa isang kakaibang bahay na gawa sa candy at tinapay. Ang matinding gutom ang nagtulak sa kanilang pumasok. Pero doon nila nakita ang isang matandang bruha, hindi kaakit-akit tulad sa kwento, kundi isang malademonyong halimaw. Agad silang ibinilanggo. Pinataba. Inihanda para kainin. Pero hindi sumuko ang magkapatid. Sa desperasyon, naglakas loob silang lumaban, nakawala, at pinatay ang unang bruha ng kanilang buhay. Hindi nila alam ito ang magiging kapalaran nila habang buhay. Lumipas ang mga taon. Ang trauma ay naging lakas. Ang takot ay naging tapang. At sila na ngayon ang isa sa mga pinakakinatatakutang bounty hunters. Mga witch hunters na walang kinatatakutan. Dalubhasa sila sa armas, taktika, at pagpatay ng mga nilalang na lagpas sa imahinasyon ng mga tao. At ngayon, may panibago silang misyon, ang bayan ng Augsburg. Pagdating nila, sinalubong sila ng tensyon. Ilang bata ang biglaang nawawala, at malinaw na may kinalaman dito ang mga mangkukulam. Ang mayor ng bayan humingi ng tulong. Pero ang sheriff, naiinis, naiinggit, hindi naniniwala sa witch hunters. Gusto niyang siya ang mamuno sa kaso, kahit halatang hindi niya kayang harapin ang mga bruhang ito. Habang iniikot ni Hansel at Gretel ang bayan, napansin nila ang kakaibang pattern, iba-ibang edad, katangian, at kalagayan ang mga batang nawawala. May plano ang witches. At hindi ito maliit. Sa paghabol nila sa kagubatan, nahuli nila ang isang malakas na horned witch. Isa sa mga pinakamadugo at pinakamabilis na klase. Dito nila kinumpirma ang hinala, nagtitipon ang mga witches. At hindi sila basta-basta nagtatrabaho ng magkakasama. Kung nagsasama-sama ang mga ito, ibig sabihin may malaking ritual na nagaganap. At totoo nga. Habang nag-iisa si Hansel sa pag-imbestiga, nakilala niya si Mina, isang misteryosang babae na agad nagpakita ng interes. Sa kabila ng kaguluhan, tila naiiba siya. Habang nag-uusap sila, hindi pa alam ni Hansel, si Mina ay White Witch, isang mabuting uri ng bruha, kabaligtaran ng mga Dark Witches na hinahabol nila. Mahalaga ang papel ni Mina. Siya ang magpapaliwanag na hindi lahat ng witch ay masama, at magsisilbing tulong sa oras na manghina si Hansel. Habang nakikipaglaban si Hansel, si Gretel naman ay pinagtulungan ng sheriff at ng kanyang tauhan. Ikinulong nila siya, binugbog at halos patayin. Pero biglang may dumating. Isang higanting troll na nagngangalang Edward. Sa halip na umatake, iniligtas niya si Gretel, parang may utos na hindi niya maintindihan. Nagising ang tanong sa isip ni Gretel, bakit ako? Bakit niya ako pinoprotektahan? Habang papalapit ang gabi ng Blood Moon, unti-unting lumalabas ang kumpletong plano. Ang pinuno ng lahat ng witches, si Muriel, isang napakalakas at makapangyarihang Dark Witch, ay nagtatag ng isang blood ritual. Kailangan nila ang mga bata para gumawa ng potion na magbibigay sa kanilang immune sa apoy. Kapag nagawa nila ito, mawawala ang malaking kahinaan ng witches. At kapag nangyari yon, wala nang laban ang sangkatauhan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting natuklasan nila ang pinakamalaking sikreto ng kanilang buhay, ang nanay nila ay isang White Witch. Hindi siya masama. Hindi siya halimaw. Siya ay tagapagtanggol. Pinatay siya ng mga tao dahil sa takot at maling akusasyon. Ang ama nila, hindi nila kayang protektahan ang mag-ina, kaya napilitang iwan ang magkapatid para mailigtas sila sa mga susunod na pag-atake. Dahil dito, si Hansel at Gretel ay may dugong witch, kaya sila immune sa karamihan ng spells. At kaya pala sila espesyal. At kaya pala sila hindi basta namamatay. Ito ang katotohanang itinago sa kanila habang buhay. Dumating ang gabi ng Blood Moon. Sa isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan, nagsama-sama ang daan-daang witches. Iba-iba ang anyo, may lumilipad, may sungay, may nakakatakot na hugis, at may halos wala ng pagkatao. Dinala nila ang mga bata at sinimulan ang ritual. Pero dumating sina Hansel, Gretel, Mina, at Edward, handa para sa isang digmaan. Pumutok ang mga bala.
Nagliyab ang mga explosive. Tumilapon ang mga witches sa air. Ito ang pinakamagulong eksenang nagkaroon sa pelikula, isang all-out clash ng magic, armas, at galit. Sa gitna ng kaguluhan, nakaharap ng magkapatid si Muriel. Nag-transform ito sa napakalakas na dark form. Ang bilis niya, ang lakas niya, hindi siya basta-basta kalaban. Pero ginamit ng magkapatid ang lahat ng natutunan nila sa buong buhay nila, ang lakas ni Gretel. Ang gadget at diskarte ni Hansel. Ang immunity nila sa spells. Ang suporta ng kanilang allies. Sa huling sandali, nahulog si Muriel sa patibong. Napigilan ang kanyang pagtakas. At tinuldukan nila ang buhay niya. Nabigo ang Blood Moon Ritual. Nailigtas ang lahat ng bata. Matapos ang digmaan, tumahimik ang Augsburg. Nabuo ang katotohanang hindi masamang witch ang kanilang ina. At sa wakas, naintindihan ng magkapatid kung bakit ganito ang kanilang kapalaran. Hindi pa tapos ang laban. At hindi rin titigil ang dilim. Pero habang may Hansel at Gretel. Habang may witch hunters na handang lumaban kahit kanino. Hindi kailanman mananalo ang kadiliman. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang recap dito sa Movie Snap.